Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na po, tinutuon na nga po ni Senator Ontiveros yung kanyang banta. Nakakasuhan nga po niya yung mga nagpapakalat na mga video ni alias Rene. Kung inyong patatandaan, itong alias Rene na to, siya po yung naglabas sa tao na to na nagsasabi nga testigo laban kay Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, nakakulong si Pastor Kibuloy. Ngayon, naglabas ng video si alias Reyes. Sinasabi nga niya na pinilit lang siya ni Senator Ontiveros na tumistigo kapalit nga daw ng bayad. So, ibig sabihin, inoperan siya para tumistigo laban kay Kibuloy. Ngayon, doon sa press ko ni Senator Ontiveros, dahil nga naglabas ng video si alias Rene, nagbanta si Hontiveros, nakakasuhan nga po yung mga nagpapakalat ng video niya at yun ay tinarget nga niya yung mga vloggers. So ito, panoorin po natin para malaman natin kung sino-sino ba yung mga vloggers na kinasuhan dito ni Hontiveros. So panoorin po natin, pero bago ang lahat, maglalambing lang po ako ng konti sa inyo. Baka hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV. Baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Naghaya ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Senadora Risa Ontiveros laban kay Michael Maurilio o alias Rene na tumestigo noon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Inireklamo rin ni Ontiveros sa mga nasa likod ng video ni alias Rene at ang mga nagpakalat umano nito. Pumalag naman ang ilang inireklamo ng senadora. May unang balita si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Ontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng nagpapakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Inireklamo ni Ontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Sinabi natin ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang... Ito yung nakakatawa dito, yung talagang pinaninindigan ni Senator Ontiveros na kinidnap itong si alias Rene. Yung pagkidnap, detalyado, alam kaagad ng mga pulis kung saan sila magsisimulang hanapin si alias Rene. Kasi, batay dun sa kwento ni Ontiveros, kinidnap daw si Rene ng taga-kingdom at dinala raw doon sa Glory Mountain. So, ibig sabihin, walang kidnap na nangyari. Kung logic lang para sa akin, walang kidnap na nangyari kung alam mo kung nasaan yung tao. Parang nangyari kasi dito, nung kinidnap si alias Rene, ano yun? Parang, nung nilapitan siya ng kidnapper, sinabi, nagpakilala pa, "Oy, alias Rene, huwag kang maingay, taga-kingdom kami. Ikidnapin ka namin, dadaling ka namin dun sa Glory Mountain." Tapos, nakapag-text o nakapag-message siya kay Hontiveros, sinabi ni Boss Dada na wala namang signal doon sa Glory Mountain. So, ano yun? Right after siyang kidnapin, binigyan siya ng cellphone o hindi kinuha yung cellphone niya para makapag-message siya. Hindi man nakita ng mga kidnapper na nagme-message na itong si alias Rene. So medyo nakakatawa lang isipin yung statement dito ni Senator Hontiveros. Kaya yung magiging trabaho rito nung abogado niya, medyo talagang mahihirapan siyang ipagtanggol itong si Hontiveros dahil
kailangan niyang pangatawanan yung statement. So kailangan niyang, kahit siguro alam niyang mahina yung statement, kailangan niyang pangatawanan kasi yun yung narrative na gustong mangyari ni Senator Ontiveros. So tingnan natin kung paano ipagtatanggol ng abogado ni Ontiveros itong statement niya tungkol dito sa pagkidnap kay alias Rene. Yang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa isa pang Facebook video, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Tulad yan, dinibang kagad dito si Ontiveros. Sinabi na ni alias Rene na hindi daw siya kinidnap. So, ano ang totoo doon sa sinasabi? Sabi nga dito mukhang talagang merong nagsisinungaling. Kasi sabi ng Ontiveros, kinidnap daw, pero sabi naman ni alias Rene, hindi daw siya kinidnap. So, ibig sabihin, talagang may nagsisinungaling dito para lang pagtakpan yung katotohanan. Di ba? So, talagang kailangan lang panindigan nila parehas yung kanilang sinasabi. Kasi, ang lumalabas dito, itong si Ontiveros, dahil hindi yung unang statement nito ni alias Rene, pabor sa kanya, at yun under oath, yun lang yung katotohanan. Yun lang yung walang bahid, hindi gawa-gawa. Pero itong mga video ni alias Rene, dahil ito hindi under oath, at the same time hindi ito pabor sa kanya, yun yung kasinungalingan. Kaya pinaninindigan niya lang na isa lang. Yung unang statement lang dito ni alias Rene, yung totoo kasi yun, nanumpa siya at pwedeng kasuhan itong si alias Rene. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Maurilio. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nina Trixie Cruz Angeles at Ahmed Pagdinawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Maurilio. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Maurilio. At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Maurilio sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Maurilio. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Ito ang unang balita. Ito lang kasi nakakatawa rito. Sinasabi niya yung mga vloggers na kinasuhan niya dahil daw nagpapakalat ng fake news. Pero kung pag pinanood mo naman yung mga vlog nitong mga vloggers na to, nagbigay lang sila ng reaksyon tungkol dito sa nilabas na video ni alias Rene. So walang pinagkaiba sa ginagawa ng mga mainstream media na video ng isang expose, sabi natin itong ginawa ni alias Rene, inilabas sa mainstream media, nagbigay sila ng balita. Ngayon, itong mga vloggers, siyempre abangers yung mga yan So, hinintay nila kung ano yung ilalabas ng balita ng mga mainstream media o iba naman nagre-react agad doon sa video na nilabas nung alias Rene. So nagbigay lang sila ng komentaryo, kumbaga ina-analyze nila kung may katotohanan ba yung mga sinasabi ni alias Rene
para makita kung tama ba o kung meron bang sapat na diin o may katotohanan ba yung mga sinasabi ni alias Rene tungkol dito kay Senator Hontiveros. At ang nakakapagtaka, bakit itong si Atty. Topacio na sinasabi, ito, lantaran sinabi niya na strike 3 ka na, talagang meron ka ng pattern, may ginagawa ka talagang ganyan, na nagtatanim ka ng mga peking witness. So bakit hindi niya sinamang kasuhan si Atty. Topacio? Siguro natatakot siya dahil may hawak na alas. Itong si Topacio kasi hinahamon nga niya na sampahan siya ng reklamong libel eh. Pero bakit hindi siya sinampahan ng kaso dito ni Hontiveros? Tapos, ito pa nakakatawa. Yung mainstream media hindi niya isinama sa reklamo niya. Mga vloggers lang yung sinama niya sa reklamo. Kasi siguro iniisip niya, itong mga vloggers na to, wala naman tong mga kumbaga wala silang law firm na mag-aasikaso nung reklamo. Hindi kagaya pag yung mainstream media, kapag sinampa niya ng reklamo, meron yung mga law department na sasalo nung reklamo niya. At the same time, may balik sa kanya yun. Diba? Magka-counter charge yung mga kumpanya at mas malaki yung hihinging bayad ng mga to once na nakalagkad yung pangalan ng kumpanya nila. Hindi kagaya siyempre pag vloggers lang yung kakasuhan niya, humingi man ng damages yan, hindi ganun kalaki yung posibleng maigran kung sakasakali silang manalo sa kaso. Kaya, kumbaga dito, ang habol lang dito ni Hontiveros, palagay ko lang, abalahin lang yung mga vloggers dahil alam niya kasi na itong mga vloggers na to, dadaliin siya nito hanggang 2028. Kasi nga may pangarap itong si Hontiveros na na tumakbong bilang presidente. Kasi napakalaking opportunity sa kanya na siya yung mapiling frontliner sa pagiging presidente, hindi si Leni Robredo. Siyempre, babaha ng pondo yan, sigurado yan. At nasa sa kanya yan kung paano niya gagastusin yung yung campaign funds niya. Nasa sa kanya yan, dadaan lahat sa kanya yung mga campaign funds. At kung sakasakali nga namang mapagbigyan ng pagkakataon. Halimbawa, sabihin lang natin na talunin niya si VP Sara sa presidential election. Di, alam mo yun, yung magiging souvenir niya sa sarili niya or sabihin natin yung magiging masasama sa resume niya yung pagiging presidente. Kaya talagang ipipilit niya itong mga vloggers na to na mapatahimik para at least hindi siya banata ng banata hanggang 2028. So talagang pipilitin niya na mapatahimik yung mga vloggers tungkol dito sa issue na to. Kaya sinampahan niya ng kaso. Ang problema, sa palagay natin, napakahina ng kaso na libel. Kasi kailangan patunayan niya na may mali siya yung mga sinasabi ng mga vloggers. Pero kasi kung panunuorin mo naman yung sinasabi nila doon, hinihingi lang naman nila yung opinion na kailangan sagutin ni Hontiveros yung paratang ni alias Rene. Wala naman silang sinabi doon na hindi sinabi ni alias Rene. Kasi si alias Rene may sabi na binayaran lang siya para magsalita. Para kay Pastor Kibuloy, di ba? Para mapakulong. So, tinatanong lang ng mga vloggers kung totoo ba na nagbayad ka ng witness. Kasi kung nagsinungaling itong si alias Rene na sinasabi nga niya na siya binayaran lang, bakit nagtatago siya sa'yo? Bakit siya hindi nagpapakita sa'yo? Ibig sabihin, meron siyang may nangyaring hindi niya nagustuhan na sa tingin niya ay medyo delikado siya kaya umalis siya sa poder ni Hontiveros kasi idinawit niya si Vice President Sara Duterte. Siguro naman nababalitaan niya na si Vice President Sara Duterte malamang sa malamang ang susunod na presidente. So pwedeng manganib siya kung paninindigan niya yung sinasabi niya na doon sa Senate hearing
na mayroong na yung tungkol sa sa mga Duterte at Kikibuloy doon sa pagbebenta daw ng baril, di ba? So napaka-crucial yung ginagawa dito ni alias Rene. Kaya yung pagsasampang kaso rito ni Ontiveros, tingnan natin kung ano yung sasabihin ng mga vloggers. So maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. God bless.